Speaking of palag mga bossing, ay eto, yung bato nyo, matigas na po mga kababayan. Oh, ano pa lang interview pa lang ho mga bossing. Sabi ni Trinidad, pilay na ang tari nila. Oo, ganun. Hindi na makakisig ng ganun oh. Kaya gagawa na ng gagawa na ng paraan si Arroyo. Kunyari makikilapit ako sa kanila. Tapos saka ako susuyuin. Baka pwedeng palakpasin nyo na si BP. Baka pwedeng wag nyo nang usisain yung confidential funds. Baka ganun, may ipapakiusap po, mga bossing. Pero eto nga, speaking of talagang pumapalag daw po, eto, mukhang nararamdaman ko palaban na si Tobats, mga kababayan. Oh, Let's get yan. Senator Bato de la Rosa. Oh, banat. Is the VP ready for the prospect of her getting arrested? let's get ready to rumble. Ayan, mga kababayan. Let's get ready to rumble na daw ho, mga bossing. Mukhang papalag si Bato din, Ako ho, mga kababayan, simple lang ho. Ang pagkakaintindi ko po dyan, yung let's get ready to rumble, gulo ang haharapin, no? Papalag, lalaban. Biruin mo ba naman? Biruin mo ba naman? Kung ano-ano na po ang sinabi ng Vice Presidente sa ating Presidente. At nagsalita na din po ang Presidente. Papalag na ako sa inyo. Sobra na, tama na. Kalbo na. Ay, kalbo na. Palitan na. Ganon. Oh, ano pa sinabi ni Bato dito? The more you hurt her, the more she's fighting back. Ganon yung ugali ng Duterte. Yan, nakakatakot po mga kababayan. The more nasaktan nyo siya, and the more na lumabalaban siya pabalik. Ano pa ang lalaban? Nung nagsalita nga si Vice Presidente, di ba sabi niya? May inutusan na ako. Oh, may inutusan na ako. Na kapag ako nategi, wag tigilan si Bongbong Marcos. Wag tigilan si Martin Romualdez at si Liza Araneta Marcos na ating First Lady. Kinabukasan mga kababayan, halos parang kumakambyo na ang Vice Presidente. Halos parang gusto bawiin na yung sinabi niya Ano ho? At ito napansin ko lang mga bossing, habang nag-iisip-isip ako, may inutusan. So kapag ka nategi na si Vice Presidente, mga kababayan, sino pa magbabayad doon sa inutusan na yon? No? Kasi wala na ang Vice Presidente. Siguro, sinabi nung hitman, Madam, paano naman ako makakasigurado doon sa bayad mo sa akin? Tegi ka na, alaws ka na. Tapos nag-yes daw po Mapapa-yes mo naman yan kung siguradong may bayad na yan. Hindi kaya ho bayad na din, mga kababayan, yung hitman? Tanong lang ho. Kasi paano, di ba? Tetegi siya. Tapos sino pa magbabayad sa kanya? Yung sinasabing nategi, wala na, hindi na makakapagbayad yun. Hindi ho kaya bayad na, mga bossing. Kaya dito pumapasok yung sinasabi nilang may pagka-terorista ang ating Vice Presidente. Di ho, no? Kaya talagang yung mga nagkakaso, ayan, patong-patong ho. Sabi ni Mabel Quinjo na kulay blue ang pangalan. Baka isa si Bato sa hitman. Hindi ho natin alam. Tuloy ho natin. Bato, tagapagtanggol ng kasamaan. Hindi na dapat senador. Ay! May bagong profesyon po yan, doktor. Doktor. No? Doktor ni Lopez. Tagabantay na din ho. Baka doktor, baka nurse pa din ho, mga kababayan. Oh. Nakakatakot yung mga kilusan ho nila, mga boss, no? Kasi kung iisipin mo ho, mga bossing, paano susunod yung isang inutusan ng Vice Presidente sa Vice Presidente kung alam niyang wala nang magbabayad sa kanya? Tegi na yung magbabayad sa kanya. O, sino pa? Kaya naisip ko, hindi kaya bayad na para mapasagot niya ng oo. Yes daw di ba? Ang sabi niya, yes. No joke, no joke. Oh. Nako, lumalalim yung mga
interpretasyon po, mga kababayan. Ha? Siyempre, inaaral po ng bawat Pilipino yung mga pinagsasabi ng Vice Presidente. O, tuloy natin si Tobats. Sir, Hindi yan natatakot. yung press con ni Pangulong Duterte kagabi, were you able to monitor it, sir? Meron po ba kayong reaction? Isa sa mga sinabi niya, kung magkakaroon daw po ng pag-aakla, susuportahan daw niya sa mga militar? But Kasama daw sa? but he was not inciting. Yes, sir. Gusto niya kausapin lang military, di ba? Sabi niya kausapin lang na military, being the ultimate guardian of the Constitution. Kung saan dapat na side sila, kung mag-decide Wala, dapat maging side. Sabi nga, di ba, non-partisan ang mga kapulisan at ang ating mga kasundaluhan. Bakit pinipilit nyo sa inyong side? silang gano'n, then he will support them as far as defending the Constitution is concerned. But sir, as a mayor, anong sinasabi nila? Kasi the challenge yesterday by the former president is he's challenging the military to, not to... Oo, sabi pa nga ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Sabi po mismo ng dating Pangulong Duterte, patuloy pa din kayong sumusuporta diyan sa adik na presidente. Biruin nyo ho yun, mga kababayan. Pagka kayo sumusuporta pa din diyan, maglinis na lang daw kayo ng barel doon sa may damuhan. Sabi ng dating Pangulong Duterte yun. Kaya nga po, ang dami nagsasabi, saglit lang, mukhang kailangan kasuhan to ng inciting to sedition na. Tuloy mo nga ba to? Ano pagkakaintindi mo doon? support yung addict daw na presidente, sir. It's up to the military. Kung anong decision nila, sila nandyan. It's their call. It's their call. Kung anong action nila doon, it's their call. Pero hindi ba parang ini-influensahan ng dating Pangulo yung mga militar natin doon sa sinabi niya, sir? He's just laying down the options available sa military for them to know. For them Binibigyan ng option daw, mga kababayan, yung ating mga militar. Kasi sila wala ng option eh. No? Yung kinalulugaran po ng mga Duterte, mga kababayan yan, wala na pong option. No? Si dating Pangulo, maaari at baka bukas makalawa, baka bago magpasko, sok pa na sa ICC yan. Tapos narinig pa narinig pa po si Secretary of Justice, Boying Remulla. Maaari at malaki ang tsansa. O baka posible na makipagtulungan kami sa ICC. Bakit daw ho, mga kababayan? Gusto na magbigyan ng hustisya yung ating mga kababayan sa lalong madaling panahon. So kung sila pa daw po, kung gagawa sila ng sariling investigasyon, back to zero sila. Mapapatagal pa. Gusto nilang mabigyan na ng hustisya. Ito po ang ICC, mga kababayan. No? Ang ICC, matagal na panahon na po na nag-iimbestiga. So ngayon, pakikipagtulungan na lang sila doon. Nakikita nyo ho yung pagkakasunod-sunod, mga boss? Kada buwan ho, lumalapit ng lumalapit. Yung ICC. No? Kasi nag-umpisa ho yan, mga kababayan. Ganito eh. Walang jurisdiction ng Pilipinas sa ICC. Hindi pwede. Biglang nagkaroon ng mga ilang buwan. Biglang, pag-aaralan namin yung legality ng pagpasok ng ICC, kung meron ba talaga o wala. Sumunod, biglang, pwede nang pumasok. Hindi lang kami tutulong sa kanilang investigasyon, yung mga ganyan. Ngayon, baka maaari na makipagtulungan na kami sa ICC para mapabilis yung pagkuha o pagbigay ng hustisya doon sa ating mga kababayan. So yun, talagang wala na si dating Pangulong Duterte. No? Kaya siguro inisip niya, wala, kailangan ang military. Udyukan na natin, kailangan ang military. Sabihan na natin. Tapos sabihin natin, kapag hindi kayo sumuporta sa amin, maglinis na lang kayo ng baril diyan sa damuhan. Di ho ba, mga kababayan? Pang-uudyok, pambubuyo yun. Kumbaga, pipikunin ko kayo. Wala pala kayo eh. Maglinis na lang kayo ng baril nyo diyan sa damuhan. Hindi pala kayo sumuporta sa amin eh. Di ho ba? Tapos sabay sabi pa, patuloy kayong susuporta sa
diyan sa presidente niyong adik? Alam niyo po, simulat sa pool na inumpisahan po ng dating Pangulong Duterte yan, mga kababayan. Ano? Simula po noon, mga bossing, wala pong naipakitang ebidensya. Pati po yung sinasabi niya, sinama niya po ang PIDEA na may listahan daw po at kasama sa listahan na ibinigay ng PIDEA ang ating Pangulo. Wala pong katotohanan. Paano ka naman susuporta sa ganyan tao? So dead end na po. Rektahan na natin sa BN, sa PNP, sa AFP. Kapag kayo hindi sumuporta sa amin, maglinis na lang kayo ng barel diyan sa damuhan. Ganun. Checkmate, sabi nga ni Jeya. Wala nang patutunguhan. No. Ang last option nila ang military. Ang military po, mga bossing, nagsalita na po si General Bronner. Non-partisan kami, hindi kami maka-Marcos, hindi kami maka-Duterte. Doon kami sa konstitusyon. Wala. Nagkaroon pa po sila ng mga fake news na ipinalabas na kesyo daw po si General Bronner ang papalit doon sa mga security ni VP Sara. Sinagot din po nung tao na walang katotohanan ho yun. Bakit to? Madami na siyang problema. Madami na siyang kinakaharap po sa seguridad ng bayan. West Philippines at mga pogo at lahat po yan. Para manghimasok pa doon sa security ni Vice Presidente. Sabi ni Pickles, Idol, kain na, tanghalian na, watching from Taguig. Ano ba ulam mo dyan? Pakibato naman dito yung ulam mo. Tuloy po natin. Their own consumption. Parang gano'n ang ginawa. Hindi ba ito Dapat parang- alam nyo. Senator, parang hindi ba ito parang naniningil ng utang na loob dahil nung termino niya, inalagaan ng mga militar at mga polis? Hindi naman sa gano'n. Wala naman siyang... Ganyan ho sila, mga kababayan. Si Harry Roque nga nandoon kapag nagrarally si Harry Roque, mga bossing, kayong mga kapulisan, huwag nyo kaming pigilan kasi si dating Pangulong Duterte ang nagtaas ng sweldo ninyo. Alam nyo, mga kababayan, yung mga yan, ewan ko ba? No? Wala na po. No? Kahit na sabihin nilang hindi naniningil ng utang na loob, halatang halata naman po Kailangan sumuporta. No? Sa kanila, pag hindi sumuporta, ay wala. Kukutsain ho nila, mga kababayan. Ganong klaseng ugali na maniningil. Never yan. Sa dami niyang mga tulong, assistance na naibigay sa akin noon, nung bata pa ako sa serbisyo, hanggang ngayon, I never, pag magpakita ko ng loyalty sa kanya, no, I don't need your... Ano kaya ang gagawin ni Bato de la Rosa kapag talagang tuluyan ng pumasok ang ICC? Mga kababayan? Yung kayang sinasabi niya, let's get ready to the rumble. Let's get ready to rumble. Mapanindigan niya po kaya yon? Siyempre, yung mga ganong kataga po, mga bossing, ang ibig sabihin lang po nito ay, sige, maglalaban-laban tayo. Gawin nyo gusto nyo, gagawin namin ang gusto namin. Tapos, pumasok yung ICC, no? Sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng Interpol, kinausap ang PNP. Eto na po. Na natin. I-serve na po natin ang warrant kay Bato. Ano kaya ang gawin ni Bato? Totohanin ho kaya, mga kababayan, yung sinasabi niyang let's get ready to rumble? Or baka magtaguho ito? Baka mag-alahari Roque ho ito, mga bossing? Dahil sa tuwing napag-uusapan, mga boss, ang tungkol sa ICC, unang-una po na talagang natataranta si Bato de la Rosa. Tuloy. loyalty. You just serve the people. Wag mo na akong isipin. Wala, that's not my type na magpakita ka na sip-sip ka sa kanya. The more matuturn off siya sa iyo pag napapakita ka na sip-sip ka. Just do your job. Uy, madami kayong mga vlogger na sip-sip sa kanya. Na-turn up ba ang dating Pangulong Duterte? Patuloy pa naman din, di ba?
Sir, Wala eh. why is it important to rally around attorney like VP Sara Duterte? You know, you've been here for days. Oh, You really believe it's political persecution yes, happening? I believe. I strongly believe. Yeah. Thank you, sir. Thank you very Okay. much, sir. Thank you, ha? Sabi po ni Sir Giano Tamayo, Sir, may maneuvering ang Duterte. Narinig ko, nag-recruit sa mga junior officer at enlisted personnel. Doble sahod. Base iyon sa propaganda. Alam nyo naman po, yung mga junior officers na yan, mga kababayan, matatalino na din ho yan. No? Matatalino na din yan. Naiisip na din po nila na hindi basta-basta yung mga ganyang gawain. Lalo na po, wala nang suporta ng taong bayan. Oh, sabi ni Ma'am Joy Rack, sayang ang sweldo ng taong bayan. Sa'yo ba to? Dapat ang loyalty mo sa bansang Pilipinas, hindi sa mga Duterte. Kekibuloy ang loyalty nito eh. Ano? Nakita nyo naman po, hindi mapakaliho nung malapit ng mahuli, malapit ng makuha si Kibuloy. Nagkaroon pa po siya kasama si Bungo at si Robin Padilla ng nagkaroon pa po ng hearing doon sa Davao mismo, doon sa KOJC. Akala naman nila mapapahinto po si General Torres sa paghuhukay. Wala din po silang nagawa. Ayun, laglag ang tuka. At isa po 'yon sa mga dahilan, mga kababayan, no? Pati po yung mga PIDEA leaks nitong si Bato de la Rosa. Yun po yung mga dahilan kung bakit po wala sa top 12 ng mga senador si Tobat.